Noong January 5, 2007 sa Arkansas City, Kansas, isang matalino at talentadong college dancer ang umalis mula sa ensayo at bigla na lang naglaho na parang bula. Tumigil ang kanyang cellphone, nawala ang kanyang sasakyan at nagsimula ang pinakamasamang bangungot ng kanyang pamilya. Hindi siya pabaya, hindi siya yung tipo na basta na lang aalis. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Ipinanganak si Jodie Sanderum noong September 26, 1987 sa Arkansas City, Kansas. Ang kanyang mga magulang ay sina Brian at Cindy at siya ay pangatlong anak ng mag-asawa. Si Jodie mula pa noong bata siya ay may tunay na pagkahilig na sa pagsasayaw. Sa paaralan, siya ang leader, nag-oorganisa ng mga sayaw sa mga babae na may parehong hobby sa kanya. Siya ang gumagawa ng mga choreography. Sa madaling salita, lubos siyang dedikado sa hobby na ito. At bagamat malaki ang impluwensya ng sayaw sa buhay ni Jodie, hindi niya ipinagwalang bahala ang regular na pag-aaral. Napakadedikado niya sa iba pang asignatura. Sa madaling salita, sabay-sabay ang kanyang pag-aaral at pagsasayaw. Napaka-maaasahan niya sa iba pang aktibidad sa paaralan, kaya naman isa siya sa mga mag-aaral na may karangalan sa kanyang huling taon sa high school. Miyembro ng National Honor Society at scholar ng estado ng Kansas. Noong 2006, nag-enroll siya sa Cowley College, kung saan nag-aral siya ng pharmacy. Ngunit hindi niya iniwan ang pagsasayaw. Ang Arkansas City ay isang maliit na bayan na may humigit kumulang 12,000 na residente noong 2007. Dahil dito naniniwala ang mga magulang ni Jodie na ang bayang iyon ay isang magandang lugar, isang ligtas na lugar para manirahan sila. Ngunit ang totoo, pagkatapos mawala si Jodie, napagtanto nila na ang seguridad ay isa lamang ilusyon kahit saan ka man magpunta. Noong January 5, 2007, karaniwang nagmamaneo si Jodie sa kanyang sasakyan, isang Dodge Stratus, papuntang kolehiyo dahil mayroon siyang rehearsal doon kasama ang grupo sa sayaw na kanyang binuo sa kolehiyo. Ibig sabihin, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkahilig mula sa high school hanggang sa kolehiyo. At ang rehearsal na ito ay nakatakdang matapos bandang 10:45 ng umaga. Ayon sa napagkasunduan, pagkatapos ng rehearsal na iyon, babalik si Jodie sa bahay ng normal. Ngunit hindi ito nangyari. Kaya't ang kanyang ina na may kaunting pag-aalala ay nagpasya na tawagan siya. Ngunit hindi sumasagot si Jodie at tandaan napaka-maaasahan niya. Kaya kahit hindi siya makasagot sa mga tawag ng kanyang ina, ng kanyang ama o ng pamilya, bumabalik siya sa lalong madaling panahon. Ngunit kumipas ang oras, tumatawag ang kanyang ina, ngunit hindi siya tumatawag pabalik. Kaya nagsimulang maging tensyonado ang sitwasyon. Isinalaysay ni Cindy, ang ina ni Jodie, na sa sandaling iyon ay nagkaroon siya ng masamang kutob. Nagpasya siyang umalis sa trabaho, kumuha ng leave at dumiretso sa bahay. Pagdating niya, agad niyang napansin na wala ang sasakyan ng kanyang anak sa garahe, na lalo lamang nagpalala ng kanyang pagkabalisa. Pumasok si Cindy sa bahay, tinignan ang paligid. Agad na napansin ng ina na may mali. Palaging ugali ni Jodie na kapag umuwi siya mula sa mga rehearsal ng sayaw, nilalagay niya ang kanyang ginamit na damit sa labahan. Ang unang napansin ng ina nang pumasok siya sa bahay ay ang kawalan ng damit na iyon na kinaugalian ng kanyang anak. Kinabahan siya, ngunit sa panlabas ay nanatili pa rin siyang kalmado. Kaya tinignan niya ang iba pang bahagi ng bahay. Ngunit ang shower sa banyo na karaniwan niyang ginagamit ay tila hindi nabuksan. Tuyot pa rin ang sahig, tila hindi nagalaw. Mula sa sandaling iyon, talagang naging seryoso ang sitwasyon. Kaya kinausap ni Cindy ang iba pang miyembro ng pamilya at naging malinaw na hindi nakikipag-ugnayan si Jodie sa kanyang ama o sa kanyang nakatatandang kapatid na si Jennifer. Gayunpaman, hindi naiulat kung gaano katagal nangyari ang mga bagay na ito. Ngunit alam natin na si Jodie ay may pakay bandang tanghali ng araw na iyon at hindi siya dumalo. Sa sandaling iyon, ang mag-asawa, ang mga magulang ni Jodie ay nagsimulang tumawag sa mga kaibigan ng kanilang anak sa pag-asa na matuklasan kung nasaan siya. Ngunit patapos ang ensayo sa umaga at lumisan si Jodie sa eskwelahan, wala nang nakakita sa kanya. Kinagabihan ng araw ding iyon, nakataktang magtanghal ang dance team ng kolehiyo sa isang laro ng basketball na inihanda ni Jodie. Kung naaalala nyo, si Jodie ang leader ng dance team na iyon. Siya ang nag-organisa at kung titingnan natin ang kasaysayan ni Jodie, hindi niya kailanman palalampasin ang ganoong klaseng commitment. Siyempre, hindi sa sarili niyang kagustuhan. Hindi siya kailanman liliban sa event na iyon.
Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya lumitaw. Bandang 6:00 ng hapon dahil wala silang nakitang anumang impormasyon at nawawalan na ng pag-asa na uuwi ang kanilang anak, nakipag-ugnayan sina Cindy at Brian sa pulisya at iniulat na nawawala ang dalaga. Agad namang sinimula ng mga opisyal ng lokal na departamento ng pulisya ang paghahanap. Humingi sila ng mga larawan ni Jody mula sa pamilya at ipinakalat ang mga poster sa buong lungsod, pati na rin ang isang larawan ng kotse na kanyang minamaneho, ang kanyang Dodge, upang kung sino man ang may impormasyon ay agad na makipag-ugnayan sa pulisya. Sa unang pakikipag-ugnayan na ito, ipinaalam ng mga magulang ni Jody sa investigador na may kasintahan si Jody, isang binata na naging nobyo niya simula pa noong high school. Ngunit ang makausap ng pulisya ang binata, natuklasan nila na kasama nito ang kanyang kapatid sa Texas. Sinuri ng pulisya ang impormasyong ito upang kumpirmahin ang katotohanan at matapos matuklasan na ang binata ay may alibi, tinanggal siya bilang suspect. Ang kumpirmasyong ito ay ginawa ng mga saksi na kasama ng binata sa labas ng estado at sa pamamagitan din ng cross-referencing ng signal ng cellphone. Ang sumunod na araw, January 6, ay naging napakaabalang araw. Maraming mahalagang impormasyon ang ibinigay sa pulisya ng isang dalagita na nagngangalang Lori Later na siyang matalik na kaibigan ni Jody at kasama rin niya sa sayaw noong pang high school. Pareho silang nag-enroll sa Cowley College kung saan ipinagpatuloy nila ang pag-aaral ng sayaw. Kaya tulad ng nakita natin na wala si Jody sa panahon na dapat ay nag-e-ensayo siya ng isang dance routine noong January 5 ng umaga. Sinabi ni Lori na kaibigan ni Jody na kinagabihan bago nito January 4, pagkatapos ng klase sa dance hall, sila ni Jody ay naglakad papunta sa kanilang mga sasakyan, madilim na sa parking lot. Nakita nila ang silhouette ng isang lalaki na nakaupo sa kanyang sasakyan at tila pinagmamasdan sila mula sa malayo. Kaya binilisan nila ni Jody ang paglalakad at mabilis na nagpaalam. Sumakay ang bawat isa sa kanilang sasakyan upang umuwi. Bukod pa rito ayon kay Lori, napansin niya sa salamin ng mga ilaw ng lalaki na sumusunod sa kanya mula pa sa mismong eskwelahan. Ibig sabihin ng lalaki na nakita nila doon na kanilang napansin ay malinaw na marahil isang stalker o isang taong naroroon lang at nagpasya ng mga abuso. Kaya ang dalaga ay lumipat sa isang bukiring daan, isang rural na kalsada at sa bawat galaw na ginagawa niya, kung saan man niya ipihit ang kanyang sasakyan, ginagawa rin ng sasakyan sa likod niya ang parehong galaw. Ibig sabihin talagang hinahabol nito si Lori. Nakasisiguro si Lori na siya ay sinusundan, kaya syempre natakot siya at dumiretso sa lokal na istasyon ng pulisya. Nang tumigil lamang siya sa isang parking lot malapit sa pulisya, tumigil din ang misteryosong humahabol sa kanya. Agad siyang bumaba sa sasakyan ng mag-isa at mabilis na umalis. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pumasok si Lori sa department ng pulisya na sinasabi niyang pupuntahan niya. Napansin lang niya na tumakas ang lalaki. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at umalis, isang bagay na tiyak na labis niyang pinagsisihan. Pero hindi lang iyon ayon kay Lori noong January 5, pagkatapos ng ensayo sa umaga, sila ni Jody ay lumabas ng ballroom nang makita niya ang isang sasakyan na halos kapareho ng sumunod sa kanya kinagabihan. Bukod pa rito, nakilala niya ang lalaking nagmamaneho, isang residente ng lugar na nagngangalang Justin. Ito'y 23 years old. Hindi personal na kilala ni Lori si Justin, ngunit nakita na niya ito ng ilang beses na kasama ang nakatatanda nitong kapatid at ang mga kaibigan ng grupo. Iba pang miyembro ng dance team na kolehiyo ang nagsabi na nakita nila ang parehong si Justin tong nakaraang linggo. Ibig sabihin, isang linggo bago ang mga pangyayari na ating isinalaysay, palagi siyang nasa kanyang sasakyan sa parking lot at pinagmamasdan lamang ang mga babae. Sa unang araw pagkatapos ng pagkawala ni Jody, nilibot ng pulisya ang lahat ng kalye ng lungsod, ngunit hindi nila natagpuan ang kanyang sasakyan. Ang lungsod ng Arkansas ay napapalibutan ng mga bukirin at kagubatan. At upang masuri ang buong teritoryo mula sa himpapawid, isang eroplano ang hiniling upang gawin ang pagmamapa, isang bagay ang hindi maikakaila. Mas mahirap itago ang isang sasakyan dahil sa laki nito kaysa itago ang isang tao o isang labi. Kaya't umaasa ang pulisya na makahanap man lang ng sasakyan ni Jody sa pamamagitan ng paghahanap sa himpapawid sa panahon ng investigasyon. Sa huling beses na nakakuha ng signal ang cellphone ni Jody ay malapit sa isang lugar na tinatawag na Co-Wildlife Refuge. Ito ay isang malawak na lugar na may kakahuyan sa tabi ng ilog Arkansas. Sa yugtong ito ng investigasyon, isang tao lang ang itinuro bilang posibleng sangkot, ang tinatawag na person of interest sa pagkawala ni Jody Sanderholm. Siyempre walang iba kundi si Justin Turber, na itinuro ni Lori, kaibigan ni Jody, at
ng iba pang miyembro ng dance group bilang isang kakaibang tao. Mahalagang ipaalam na si Justin sa kabila ng kanyang edad ay kilalang kilala na ng pulisya. 3 taon bago nito noong 2004 nasangkot na siya sa kaso ng pagmamay-ari ng bawal na substance. Dahil dito pinayagan siya makalaya ng may probation. Ibig sabihin makakagala siya ng malaya sa lansangan. Pagkaraan ng 3 buwan muli siyang inaresto dahil sa pagnanakaw at paglabag sa probation. Noong October 2005 kinasuhan siya dahil sa hooliganismo. Bagamat karaniwang konektado ito sa sports at mga fan ng football, sa kasong ito naniniwala tayong may kaugnayan ito sa isang uri ng vandalism na ginawa ng taong ito. Pagkaraan ng 3 buwan, inaresto muli siya dahil sa pagnanakaw. Sa panahong siya ay inaresto, isang pinagbabawal na substance ang muling natagpuan sa kanya. Noong December 31, 2006, 6 na araw lang bago nawala si Jody, inaresto si Justin Turber dahil sa pagdadala ng MJ at pagnanakaw. Sa panahong iyon matapos magbayad ng $1,000 na piyansa ay pinalaya siyang muli. Kinabukasan January 1, 2007, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Si Justin bigla na lang nagpanggap na isang pulis. Nang mapansin ng tunay na pulisya ang kakaibang sitwasyon na ito, tinanong nila si Justin. Sa sandaling iyon, nagreklamo siya sa pananakit ng dibdib at sa halip na dalhin sa istasyon ng pulisya, dinala siya sa ospital. Ngunit bakit hindi siya naaresto pagkatapos niya makalabas ng ospital? Hindi malinaw kung tunay nga bang may sakit siya o kung nagkukunwari lang siya para makatakas sa pagkakakulong sa sandaling iyon. Tiyak na ang taong ito ay hindi baliw. Nakuha niya ang mga otoridad kung paano siya laging nakakalusot ng ganoon kadali ay hindi rin lubos na malinaw. May haka-haka na marahil ay may kamag-anak siya na nagtatrabaho sa pulisya, isang taong maaring nakatulong dito. Ngunit gayunpaman, ito ay haka-haka lamang. Noong January 6, nakita ng isang pulis ang sasakyan ni Justin na nakaparada sa tapat ng bahay ng kanyang mga magulang at nagpa siyang pulis na kausapin ito. Inanyayahan ng ama ni Justin ang opisyal na pumasok. Nang tanungin ng pulis si Justin kung nasaan siya nung nakaraang araw, sumagot siya na umaga ay nagbaneho siya papuntang Winfield, isang bayan na humigit kumulang 20 kilometers mula sa Arkansas City. Doon ayon kay Justin, nakipagkita siya sa 3 online friends na hindi pa niya nakikilala ng personal. Pagkatapos, nagmaneho ang 4 sa bukid sakay ng sasakyan ng isa sa mga kaibigan hanggang sa maipit ang sasakyan sa isang dirt road malapit sa Cedar Valley. Ibig sabihin ay maaring nakilala niya ang mga taong ito sa online at nagpunta siya doon para personal na makipagkita sa kanila. Ngunit syempre tinitingnan natin kung ano ang nangyari dahil hindi ito maganda sa pandinig. Ayon kay Justin, naglakad siya papunta sa Ark City na humigit kumulang 50 kilometers mula sa Cedar Valley. Pagkaraan ng 6 na oras, napagod siya sa paglalakad at tinawagan ng kanyang ama para sunduin siya. Kinumpirma ng ama ni Justin ang kanyang mga pahayag. Sinasabing kinuha niya ito na basa at marumi ilang kilometro mula sa Cowley County Fishing Lake. Sinabi rin ni Justin na ang kanyang sasakyan na naiwan sa Winfield ay dinala ng mga kaibigan. Ang kwento ay hindi masyadong kapanipaniwala. Ngunit walang magagamit ang opisyal para harapin si Justin sa ngayon kaya umalis na lang ang opisyal. Sa parehong araw, January 6, kinausap ng pulisya si Alexis Quarcel, dating kasintahan ni Justin. Madalas daw silang pupunta sa Cow Wildlife Refuge at itinuturo pa nga ang mga tiyak na lugar kung saan sila nagpunta. Nang sabihin ng pulisya kay Alexis na iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Jody, labis siyang nagulat at sinabi na minsan ay nabanggit ni Justin na sinimulan niyang bantayan si Jody nang siya ay 13 years old pa lamang. Sinusubaybayan na niya ito habang lumalangoy sa backyard pool at minsan sa gabi ay sumisilip sa bintana ng kwarto nito at naghihintay na magpalit ito ng damit. Ang kanyang kakaibang pagkahumaling kay Jody ay tumagal ng 10 years. Pagkatapos, tinanong ng pulisya si Alexis tungkol sa dahilan ng kanilang paghiwalay ni Justin. Sumagot siya na nakipaghiwalay siya rito dahil sa napakalupit na pagtrato at mga kakaibang gawin na nagsimulang lumabas ng mas madalas. Ayon sa dalaga, ilang beses sa panahon ng kanilang pribadong pagsasama, si Justin ay tila naglalaro. Hinahawakan siya sa leeg hanggang sa halos mawalan siya ng malay. Bukod pa rito, hiniling niya na manlaban siya dahil kung hindi siya mag-i-stay sa relasyon nila. Lumilitaw na sa bawat sandaling lumilipas, nagiging mas malinaw sa pulisya na si Justin ay maaring sangkot sa pagkawala ni Jody. Wala pang matibay na ebidensya ang pulisya na direktang makakaugnay kay Justin sa paglaho ng dalaga.
Ngunit sa gabi ng January 6, sa wakas ay inaresto si Justin kaugnay ng kanyang mga kasalukuyang kaso, ibig sabihin sa paglabag sa kanyang kondisyon ng piyansa. Nang dalhin siya sa istasyon ng pulisya at tanungin kung may alam siya tungkol sa pagkawala ni Jody, humingi siya ng abogado. Sa bahay ng kanyang mga magulang, kinuha ng mga pulis ang sapatos na suot niya kinabukasan nung sinundo siya ng kanyang ama. January 7, nagsimulang magtrabaho ang mga trained researchers sa Wildlife Nature Reserve sa Winfield, na sanay sa pagtukoy ng aktibidad ng tao sa rough road. Nakakita sila ng mga bakas ng paa na tugma kay Justin, pati na rin ang iba pang mas maliliit na bakas ng paa. Sa parehong araw dahil sa impormasyon na nakipagkita rin si Justin sa lugar ng Fishing Lake, ipinadala rin doon ng mga investigador. Doon nakakita sila ng mga bagay na masasabi nating hindi maganda. Nakakita sila ng mga marka ng gulong, mga bakas ng paa ni Justin, mga sulat na naka-address sa mga magulang ni Jody, ang kanyang mga sapatos sa sayaw at mga tsinelas na itinapon. Nagpatuloy ang paghahanap at marami pang nakakagambalang natuklasan, isang bag na naglalaman ng lisensya sa pagmamaneho at social security card ni Jody, isang jacket na may pangalan niya at mga sport shorts ang natagpuan. Ginugol ng mga investigador ang susunod na 2 araw sa lugar ng Fishing Lake at sa Nature Reserve sa Winfield. Noong January 9, natagpuan ng mga divers na kasama sa paghahanap sa reservoir at tumutulong sa investigasyon ang sasakyan ni Jody na nakalubog. Sa parehong araw nawala din ang pag-asa ng mga mahal sa buhay ni Jody na makakabalik siya ng ligtas sa bahay. Sa Winfield Nature Reserve, sa ilalim ng isang tumpok na mga dahon, troso at iba't ibang sanga ng halaman, natagpuan nila ang labi ni Jody. Isang forensic pathologist ang nagsagawa ng autopsy. Sa unang tingin pa lang sa labi, ay walang pagdududa na ang mga huling oras ng buhay ni Jody ay lubhang masakit. Siya ay matinding sinaktan, ang buong katawan at mukha niya ay puno ng mga violet at galos. May malinaw na mga palatandaan ng pag-atake sa leeg at bago nasawi, siya ay nabuso. Ang mga piraso ng balat na kinuha mula sa mga kuko ni Jody ay sinailalim sa pagsusuri. Hindi na sana kailangan pa ng mga pagsusuri para maiugnay ang suspect sa kaso, ngunit nakahanap ang mga otoridad ng ebidensya na malinaw na nag-uugnay kay Justin sa sasakyan at sa labi ni Jody. Ang sasakyan ay natili sa lawa ng higit sa 3 araw, kaya't kinatatakutan ng pulisya na nasira ng tubig ang lahat ng ebidensya. Sa isang banda, ganoon na nga ang nangyari. Ngunit nakakita pa rin sila ng buhok na tila hindi kay Jody sa loob ng sasakyan. Kaya't sinabi ng direktor ng forensic laboratory na kasama sa investigasyon na nagsagawa siya ng mitochondrial DNA test sa isang buhok na natagpuan sa driver's seat. At may 99.7% na posibilidad na ang buhok na ito ay pag-aari ni Justin. Bukod pa rito, maraming DNA samples na natagpuan sa labi na may 99% na posibilidad na pag-aari rin ni Justin. Nagpakita ang data mula sa mga cell tower ng mga telepono ni na Jody at Justin ay nasa parehong lugar at parehong oras noong araw ng pagkawala ng dalaga. At si Lori, ang kaibigan ni Jody, ay nagpaalala sa mga otoridad na nakita niya si Justin. At nang sabihin niya ito sa pulisya, nakuha nila mga footage mula sa security camera sa parking lot ng school at malinaw na kumbinsido sila na nagsasabi ng totoo si Lori. Si Justin ay naroon bilang isang mandaragit. Naghihintay sa parking lot ng school habang nagaganap ang ensayo at naghihintay siyang lumabas sa mga dalaga. Ang tanong lang ay kung meron na siyang predefined target o kung anuman ang dumating sa kanya ay swertihan na lang. Natagpuan ang mga sulat na naka-address sa ama ni Jody sa gilid ng lawa, kung saan natukoy na sinundan ni Justin si Jody mula sa college hanggang sa kanyang bahay. Nang kumuha si Jody ng sulat sa isang mailbox na malayo sa bahay, doon siya inatake. Tinulak siya papasok sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay umalis kasama siya. Gaya ng nabanggit kanina, ang mga bakas ng paa ni Justin at ang mga maliliit na bakas ng paa ay natagpuan sa Nature Reserve sa Winfield. Napag-alaman na ang mas maliliit na bakas ng paa ay kay Jody at magkatabi sila sa lugar na iyon. Sinundan ng mga opisyal ang mga bakas na ito na magkatabi, ngunit sa isang punto bigla na lang nawala ang mga bakas ni Jody na nagpapahiwatig sa mga investigador na malamang ay binuhat ni Justin ang dalaga, inilagay sa kanyang balikat at nagpatuloy sa loob ng kagubatan. At ang mga sinasabing online friends na pinuntahan ni Justin para personal na makilala noong araw na iyon ay kinausap ng mga pulisya at tinanggi nila ang anumang pagkakatagpo kay Justin sa araw na iyon. Ang mga natagpoang ebidensya ay sapat na para kasuhan si Justin Turber.
Sa korte, si Justin mismo ay tinanggi ang kanyang pagkakasala gaya ng inaasahan at ang hukom matapos sa mga paunang usapin ay nagtakda ng piyansa na $1 million. Sinubukan ng kanyang mga abogado na kumbinsihin ng korte. Ginamit nila ang lumang taktika ng problema sa kalusugan ng pag-iisip o kawalang kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay. Si Justin ay nagtapos ng high school at nag-aral pa sa kolehiyo ng ilang panahon. Kaya't itinuring na hukom na walang batayan ng pahayag ng depensa na siya ay may kapansanan sa pag-iisip. Sa paglilitis bukod sa dating kasintahan ni Turber, nagsalita rin ng 6 na iba pang babae na bawat isa ay nagpatunay na sinusundan sila ng akusado. Ang isa sa kanila ay kasamahan niya sa trabaho na nagbigay ng pahayag. Nagkwento na minsan habang umuwi siya mula sa trabaho sa gabi, kailangan niyang tumawag ng pulis para samahan siya pauwi dahil napansin niya na sinusundan siya ni Justin. At ang kakaibang detalye, mas maaga sa araw na iyon, nag-iwan si Justin ng isang rosa sa windshield wiper ng kanyang sasakyan na may kasamang sulat na nagsasaad na gusto niya ito at gustong makilala pa ng lubusan. Ito'y sadyang nakakatakot. Noong February 17, 2009, ang hurado ay naglabas ng nagkakaisang desisyon na nagpapataw kay Justin Turber ng guilty sa lahat ng akusasyon at nirekomenda na siya ay sentensyahan ng parusang pagkasawi. Kinabukasan bago ang sentensya, pumunta ang kanyang abogado sa bahay ng pamilya Sanderholm at sinabing handa na si Justin na umamin ng guilty kung hihilingin nila sa korte na huwag siyang hatulan ng pagkasawi. Tinanggihan ng pamilya ni Jody ang alok na ito. Isinulat ng presiding judge ang desisyon ng hurado at noong March 2009, hinatulan niya si Justin ng pinakamataas na parusa, ang parusang pagkasawi sa pamamagitan ng injection. Mula nang maaprubahan ng hatol, hindi niya itinigil ang pagtatangka na mag-apela. Ang binibigyan diin ay ang katotohanan na siya ay may kapansanan sa pag-iisip at ang pagsusuri ng DNA ay hindi nagbigay ng 100% na garantiya na ito ay ang kanyang DNA na nakita sa sasakyan at sa labi ni Jody. Noong 2018, pinawalang bisa ng Supreme Court ng Kansas ang sentensya ng pagkasawi kay Justin na binabanggit ang desisyon ng Supreme Court ng Estados Unidos na labag sa konstitusyon ng pagpaslang sa mga akusado, kahit na ang mga may banayad na kapansanan sa pag-unlad. Noong 2020, si Justin na 38 years old na ay pinayagan na kumuha ng abogado upang tulungan siya sa isang bagong pagsusuri ng DNA. At kahit mahigit 15 years na pagkatapos ng pagkasawi ni Jody, hindi pa rin nagkaroon ng huling desisyon sa kasong ito. Dapat ding tandaan na ang parusang pagkasawi sa estado ng Kansas ay binalik noong 1994. Simula noon, bukod kay Justin, 9 na tao pa ang nahatulan ng pagkasawi. Ngunit wala pang sentensya ang naipatupad. Sa kabila ng paggasta ng halos $90,000 bawat taon sa bawat isa sa mga bilanggo na ito, walang plano ang Kansas na magpataw ng parusang pagkasawi. Kaya kahit manatili ang sentensya ni Justin, may posibilidad na hindi siya kailanman maisasagawa. Ang mga magulang ni Jody, syempre, ay hindi nasisiyahan sa sitwasyong ito. Ngunit hindi nila kayang labanan ng sistema na sa simula pa lamang ay pinahihintulutan si Justin na paulit-ulit na lumabag sa batas at manatiling nakakatakas. At ngayon ay pinahihintulutan siyang iwasan ng pinakamataas na parusa. Ang galit na ito ng pamilya ni Jody ay lubos na naiintindihan dahil pagkatapos ng lahat ay hindi na makakabalik si Jody. Noong 2008, nilagdaan ng estado ng Kansas ang Jody's Law na bukod sa iba pang bagay ay nagpapalawak sa mga kapangyarihan ng pulisya laban sa mga sospek sa pananakot at nagpapalawak din ng listahan ng mga aksyon na maaring ituring na pananakot. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!